Attention Lakers fans, kakalabas lang ng opisyal na lineup ng playoff at kung ano ang susunod na mangyayari ay hindi makapagsalita ang lahat. Maaaring magkaharap sina LeBron James at Stephen Curry sa unang round. Oo, tama ang narinig mo. Malapit nang maging realidad ang Lakers versus Warriors sa playoffs. Ngunit huminahon ka, may mga sorpresang pangalan sa squad, isang huling minutong pagbabago at isang manlalaro na maaaring putulin. Ngayon, kung mahal mo ang pangkat na ito, huwag umalis para sa anumang bagay. Dahil ang ipapakita ko sa iyo ngayon ay magpapakilos sa bawat tunay na tagahanga. At punta tayo sa mga balita ngayon, pero tingnan mo muna kung nakasubscribe ka na sa aming channel na balita tungkol sa Lakers sa Pilipinas. Dahil ang mga susunod na video ay isang serye ng nilalaman na makakatulong sa iyo na manatiling may kaalaman tungkol sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Lakers. I-activate ang notification bell at piliin ang all option. Pagkatapos nito ay ipapadala namin sa iyo ang lahat ng huling minuto na lalabas mula sa likod ng mga eksena ng Lakers. Lakers fans, we have a goal of 600 likes to hit on this video. In the last video, we hit the goal in less than an hour. Prove that you are Lakers fans and leave a like so we can hit this goal soon. Official na ito. Nakuha ng Los Angeles Lakers ang ikatlong pwesto sa Western Conference matapos ang dominanteng 140-109 na tagumpay laban sa Houston Rockets. Sa pamamagitan nito, sinisiguro ng koponan ang kalamangan sa home court sa unang round ng playoffs. Ngayon, hinihintay ng Lakers ang resulta ng mga laro sa pagitan ng Golden State Warriors, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers at Minnesota Timberwolves para malaman ang kanilang kalaban sa postseason. Ang kombinasyon ni LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves ay naging instrumento sa tagumpay ng koponan. Si LeBron ay patuloy na namumuno ng may karanasan at kasanayan, habang si Doncic ay nag-aambag ng kanyang kagalingan at pananaw. Si Reeves naman ay namumukod-tangi sa mga pare-parehong pagganap na nagpapatunay na isang mahalagang bahagi ni Coach J.J. Pakana ni Redick. Ang kamakailang pagdaragdag ni Dorian Finney-Smith at Shake Milton na nakuha sa isang trade sa Brooklyn Nets ay lalong nagpalakas sa roster. Si Finney-Smith ay nagdudulot ng solidong depensa at maaasahang three-point shooting, habang si Milton ay nagbibigay ng pagkamalikhain at lalim mula sa bench. Sa record na 50 panalo at 31 talo, ang Lakers ay nagpakita ng pare-pareho sa buong season. Ang koponan na pinamumunuan ni LeBron James at Luka Doncic ay nagpakita ng katatagan, pagtagumpayan ang mga hamon at pinagsama ang sarili bilang isa sa mga puwersa sa kumperensya. Si Coach JJ binigyang diin ni Redick ang kahalagahan ng pagpapanatili ng focus at intensity sa pagsasanay, paghahanda sa koponan para sa mga hamon sa hinaharap. Ang inaasahan ay mapanatili ng Lakers ang ritmo at pagkakaisa na ipinakita sa ngayon na naghahangad na umabante sa serye ng eliminasyon. Habang naghihintay na tukuyin ang kalaban, sinasamantala ng mga manlalaro ang pagkakataong makabawi ng pisikal at ayusin ang mga detalye ng taktikal. Sinusuri ng komiteng teknikal ang mga posibleng paghaharap, pag-aaral ng mga estratehiya para ma-neutralize ang lakas ng mga kalaban. Ang mga tagahanga ng Lakers, na kilala sa kanilang pagkahilig at walang pasubaling suporta, ay sabik na naghihintay sa pagsisimula ng playoffs. Ang inaasahan ay mapanatili ng koponan ang kanilang pagganap at lalaban para sa inaasam-asam na titulo sa NBA. Sa isang talentado at may karanasan na roster, ang Lakers ay may lahat ng mga tool upang harapin ang anumang hamon na darating sa kanila. Ang kombinasyon ng kabataan at karanasan na sinamahan ng isang winning mentality ay naglalagay sa koponan sa isang paborableng posisyon sa paghahangad ng kampeonato. Ngayon, hintayin na lang natin ang huling resulta ng regular season para malaman kung sino ang kalaban natin sa unang round. Hindi alintana kung sino man ito, handa ang Lakers na tumuntong sa court at ipakita kung bakit sila ay itinuturing na isa sa mga paborito upang manalo ng titulo. Magsisimula na ngayon ang daan patungo sa isang kampyonato at determinado ang Lakers na gawin ang kanilang marka ngayong postseason. Sa pamumuno, talento at determinasyon, ang koponan ng Los Angeles ay naghahanap upang magdagdag ng isa pang tropeyo sa mayamang kasaysayan nito.
Pansin, tapos na ang regular na season, ngunit kung ano ang susunod ay maaaring magbago ng lahat. Kailangang maunawaan ng mga tagahanga ng Lakers ang isang bagay ng napakalinaw. Bawat detalye, bawat segundo ng pahinga, bawat pagpipilian na ginawa ni Coach Redick sa huling yugtong ito ang magdedeklara kung aangat natin ang tropeyo o magdurusa pa ng isang taon habang pinapanood ang iba na nagdiwang sa ating lugar. At hindi ito pagmamalabis. Ang malamig na mahirap na katotohanan ay ang isang slip-up, isang maling desisyon sa lineup ay maaaring magdulot sa iyo ng iyong pangarap. Oo, pinag-uusapan natin ang isang makapangyarihang cast, kasama sina LeBron, Doncic, Hachimura, Reeves, ngunit huwag magkamali. Sa kabilang panig ay may mga nagugutom na tao, dumating si Curry, dumating si Kawhi, dumating ang Ant-Man na gusto ang parehong bagay upang patahimikin ang Staples Center at burahin ang ningning ng ating purple at gold jersey. Hindi na celebratory ang mood behind the scenes. Kahit na may garantisadong pwesto sa ikatlong pwesto sa kanluran, may tensyon sa hangin. Ang mga manlalaro tulad ni LeBron at AD na kahit hindi sila kasama sa huling laro ay pa rin ang gulugod. Alam na kung ano ang susunod ay digmaan. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang nakaraan. Hindi ka mabubuhay sa mga estatistika at hindi mo maiisip na dahil lang sa Lakers ka madali ang titulo. Bakit hindi ka sumama? Alam na alam ng mga tagahanga na nakaalala sa nangyari noong 2023 kung gaano kami kalubha. At doon, sa seryeng iyon laban kay Denver, maraming tao ang nagising. Ang sinumang ayaw na ulitin ang kasaysayan ay kailangang bigyang pansin ngayon. Isulat ang I Trust LeBron kung alam mong pangungunahan niya ang Lakers sa tagumpay. At kung sa tingin mo ay panibagong season lang ito, nawawala ka sa punto. Ang pagkakaiba ngayon ay kung sino ang tunay na susuko. Habang umaasa pa rin ang Golden State Warriors sa isang mapagpasyang laro para makatakas sa play-in, inilagay ng Lakers ang kanilang sarili sa isang magandang posisyon, pahinga. Ngunit ito ay isang tabak na may dalawang talim. Ang sobrang pagpapahinga ay maaaring masira ang ritmo. Alam ito ng team. At ang teknikal na komite ay nagtatrabaho ng may katumpakan sa operasyon sa mga minuto sa korte, sa dieta, sa mga protocol ng pagbawi ng kalamnan. Kasi kung tumapak ka sa court against Curry or Kawhi with 10% less intensity, bye. At walang gustong makita iyon muli. Ipahayag ang Let's Go Lakers kung sa tingin mo ang koponan ay handa na para sa tagumpay. Ang tanong na bumabalot sa karanasang tagahanga, ang sumubaybay sa Magic, Kobe at ngayon ay nabubuhay sa panahon ng LeBron, ay handa ba talaga ang cast na ito? Dahil may talent tayo. Ngunit iba ang playoffs. Ang playoffs ay mentality. Ang playoffs ay alam kung paano magdusa. At ang tanging paraan para manalo ay kung 100% sarado ang grupo. Anumang walang kabuluhan, anumang napalaki na kaakuhan, anumang pagkakamali, at lahat ay napupunta sa alisan ng tubig. Kaya naman sumikat ang mga pangalan tulad ng Shake Milton at Dorian Finney-Smith. Tahimik silang mga manggagawa. At sa playoffs, ito ang mga taong nagtitipid ng mga laro. Ngayon kunin mo ito. May isang multo na nakabitin sa ibabaw ng Lakers. Isang kasaysayan. Sa tuwing papasok ang isang koponan sa playoffs na may mga inaasahan na abot langit, may mali. Noong 2013, pinunit ni Kobe ang kanyang litid. Sa 2021, nasaktan si AD. At ngayon, ang paggaling ni Maxi Kleber ay isang panganib na kadahilanan. Maaari siyang maging isang pampalakas sa pintura, ngunit hindi rin siya maaaring maglaro. Hindi pa siya clear para sa full contact. Paano kung masama ang reaksyon ng paa niya? Sino ang may hawak ng bote kapag kailangan ng AD ng pahinga? Jackson Hayes? Christian Place? Ang base ay nasa check at walang nagsasalita tungkol dito. Isulat ang naniniwala ako sa Lakers kung may pananampalataya ka sa season at iba na ang napansin ng mga pinakamatulungin na tagahanga. Ang koponan ay maaaring nagpapahinga ngayon, ngunit nangangahulugan iyon na sina Trey Jemison at Coloco ay maglalaro ng husto laban sa Portland. Ano ang nakataya doon ay hindi lamang isang tagumpay. Ito ay isang permanenteng pwesto sa roster.
isang kontrata, isang kinabukasan. Ang isa sa kanila ay mananatili, ang isa pa ay i-dismiss. At ang ganitong uri ng panloob na kompetisyon ay maaari talagang baguhin ang kapaligiran sa locker room. Ang panggigipit na patunayan ang kanilang sarili ay aalisin ang pokus mula sa kolektibo o itataas ba nito ang pamantayan ng paghahatid sa pagsasanay? Ngayon, hawakan mo ito. Kung matalo ang Clippers sa Warriors, mahuhulog sila sa play-in. At kung mangyari iyon, ang Lakers ay makakalaban kaagad sa Golden State. At doon, aking kaibigan, ay isa pang digmaan. Curry laban kay LeBron, rematch 2023. Ang seryeng nagpahinto sa mundo. At ang takot ay hindi lamang tungkol sa henyo ni Curry. Ito ay ang emosyonal na kadahilanan. Gustong-gusto ng Warriors ang pagiging underdog. Naglalaro sila ng maluwag kapag hindi sila paborito. At ang Lakers, dahil may pahinga, dahil full lineup, papasok bilang paborito. Ang bigat niyan, ito ay naglalagay ng presyon sa, at ang pressure na ito sa playoffs ay nakakakuha nito. Iwanan ng road to the title kung naniniwala kang mapapanalo muli ng Lakers ang NBA. Ngayon ay huminga ng malalim at bigyang pansin ang aking sasabihin, alam na ng mga coaching staff na ang malaking sikreto ng playoff na ito ay hindi lamang pag-ikot o dinisenyong mga dula. Ito ay kalusugan. Kung may nararamdaman man si LeBron o AD, kahit kaunti, wala na ang season. Ang kasaysayan ng pinsala ng pareho ay hindi pinapayagan ang pagbibiro. At iyon ang dahilan kung bakit nagsimula na ang koponan na baguhin ang buong diskarte nito sa pagsasanay at pagbawi. Ang bahagyang pagigting ng kalamnan ngayon ay nangangahulugan ng agarang pahinga dahil wala ng puwang para sa pagkakamali. Ang margin ay 0, huwag maghintay. Ipadala ito sa 3 mga kontak sa WhatsApp na sumusuporta din sa Lakers at sumulat ng I am a Lakers fan. Naway buksan ng Diyos ang mga tamang pintuan para sa iyo ngayon, para sa pagbabahagi ng aming gawain at pagtulong sa amin. At kung iniisip mo pa rin na maaari kang umasa sa talento lamang, pakinggan ito. Ang mga laro sa playoff ay napagpasyahan ng mga detalye. Isang error sa komunikasyon sa pagtatanggol, isang turnover sa maling oras, isang hindi nakuhang offensive rebound. Yan ang naghihiwalay sa champion sa natanggal. At alam ng Lakers na pag-aaralan ng kanilang mga kalaban ang bawat galaw. Alam mo ba kung sino ang binabantayan ng Golden State? Kay Gabe Vincent. Alam nila na dito nila mapipilit ang pagkakamali at iyon ay nagpapakita ng antas ng laro na darating. Walang hindi mapapansin. Isulat ang The Future is Purple and Gold kung nakikita mong nangingibabaw ang Lakers sa NBA. At tingnan mo, may isa pang bagay na kakaunti ang pinag-uusapan, ngunit iyon ay maaaring panlilin lang ng Lakers. Ang pagpasok ni Bronny James. Maraming tao ang pumuna sa kanya na nagsasabi na ito ay dahil lamang sa siya ay anak ni LeBron. Ngunit ang technical na komite ay nagpakita na sa mga saradong sesyon ng pagsasanay, ang batang lalaki ay may paghahatid, may bilis, may nagtatanggol na pagbabasa. Maaari itong magamit sa mga partikular na sandali, lalo na kung ang laro ay nangangailangan ng mga sariwang binti upang markahan ang mga mabibilis na playmaker. Maaaring hindi ito isang bituin, ngunit maaaring ito ay isang mahalagang piraso. At gusto ng playoffs ang isang hindi malamang na bayani. Ideklara ang Lakers to the top kung ikaw ay tumataya sa isang matagumpay na season. Ngayon tingnan ang nakakapanghinayang istatistika na ito. Sa tuwing si LeBron James ay may higit sa 10 araw na pahinga bago gawin ang kanyang playoff debut, nanalo siya sa unang laro. At mahalaga iyon, ang pagsisimula sa pagkapanalo ay nagbabago ng lahat. Gumulo ito sa sikolohiya ng kalaban at ang pahinga na ito ay totoo. Nagpahinga lahat, sina LeBron, Doncic, Reeves, laban sa Portland. Nangangahulugan ito ng magaan na mga binti. Malamig ang ulo, matalas ang isip. Ngunit muli, kung ang intensity ay hindi hanggang doon sa Game 1, lahat ng ito ay nagiging isang basura. At alam ng mga tagahanga, hindi na kayang mag-aksaya pa ng Lakers. Isulat ang handa na kami kung nakikita mong mas malakas ang Lakers kaysa dati. Ang totoo ay si Coach JJ. Nasa pressure din si Redick. Ito ay isang matapang na taya, isang batang lalaki bago sa broadcasting. At ngayon ay may pagkakataon na siyang ipakita na hindi lang siya magaling sa mikropono, ngunit nababasa niya ang laro na alam niya kung paano kontrolin ang isang locker room na puno ng mga bituin at ego.
At aminin natin, hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon si Redick kung nabigo siya ngayon. Gusto ng mga tagahanga ang pamagat, gusto ng board ang mga resulta, sisingilin ng media. Alam niyang zero ang margin at ang uri ng pressure maaaring lumikha ng isang piling coach o sumisira sa mga karera. Isulat ang tungo sa tagumpay kung alam mong sorpresa ang Lakers ngayong season. At samantala sa locker room, nagsisimula ng magpakita ang tahimik na pamumuno ni Dorian Finney-Smith. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit kapag nagsasalita siya, nakikinig ang grupo. Siya ang uri ng manlalaro na hindi lumilitaw sa mga istatistika, ngunit nagdedesisyon ng isang laro na may block sa dulo, isang hindi inaasahang three-pointer, isang nakaka-suffocating na depensa. Sinabi ni Redick, siya ang aking bantay na aso. At ito ay nagpapakita na ang plano ng Lakers ay mas malaki kaysa sa pagkinang sa opensiba. Depensa ang magiging haligi, depensa ang magiging pagkakaiba. Dahil ang mga titulo ay napanalunan mula sa likod, hindi sa harap. Isulat ang LeBron will shine kung sa tingin mo siya ang magiging bida sa season. At ang mga tapat na tagahanga, ang mga nakakita ng titulo noong 2020 at umiyak kasama ang koponan, alam na may isang espesyal na nabubuo muli. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga bituin. Ito ay tungkol sa chemistry. Ito ay tungkol sa paggalang ng mga manlalaro sa isa't isa. Sino ang nakakaintindi na kailangan nila ang isa't isa? Ang ngiti ni Doncic sa pagsasanay, ang pagsusuri ni Reeves kay Hachimura, ang lakas ni Gabe Vincent sa bench. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang kapaligiran ay malusog at sa playoffs may pagkakaiba iyon. Dahil kapag naging mahirap ang mga bagay, kailangan mong magtiwala sa mga taong nasa iyong panig. At tingnan mo, kung nandito ka hanggang ngayon, ramdam mo ang nararamdaman ko. Alam mo na ang darating ay hindi lamang isang pagkakasunod-sunod ng mga laro. Ito na ba ang huling high-profile dance ni LeBron? Siguro. Ito ba ang pagtatalaga ni Luka Doncic na nakasuot ng Lakers jersey? Pwede ba? Ito na ba ang pagsilang ng bagong henerasyon na pinamumunuan ni Reeves at Bronny? Sino ang nakakaalam? Ngunit isang bagay ang tiyak, sino mang mag-off nito ngayon ay makaligtaan ang isa sa pinakamatinding kabanata sa kasaysayan ng prangkisa na ito. Isulat ang naniniwala ako sa tagumpay kung nagtitiwala ka na abot kamay ng Lakers ang titulo. At kung iisipin mo pa na ang lahat ng ito ay inaasahan lang, hintayin mo na lang na makumpirma ang kalaban. Kapag opisyal na inihayag ang matchup na ito, magsisimula ang laro bago tumaas ang bola. Nagsisimula ito sa likod ng mga eksena, sa mga panayam, sa mga provokasyon, sa pagpili ng unang lima. At ikaw, ang tagahanga na tunay na nakakaranas nito, ay nais na narito, sinusunod ang lahat. Dahil kapag nagsimula na ang laro, wala nang panahon para sa pagsisisi. Ngayon ay kagyat na. Salamat sa panonood hanggang dito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy na matanggap ang susunod na nilalaman. I-access ang aming playlist ngayon na lalabas sa screen o sa nakapin na komento kasama ang lahat ng mga pinakabagong balita at update mula sa Lakers at manatiling up-to-date sa mga behind-the-scenes, highlights, last-minute controversies, transfers, everything about the Los Angeles Lakers team. See you sa susunod na video.